Good morning. Grabe, fresh na fresh. Kagising. Hindi. Ganito guys. Today, wala akong trabaho sa hospital. So, I'll be doing a keika or yung part-time lang siya na trabaho. Isa ito sa mga trabaho na pwedeng gawin dito sa Finland being a nurse. Kasi napaka-versatile ng nursing job dito. Napakaraming pwedeng gawin. And isa sa mga trabaho is yung community health nursing. So, I'll be doing it today independently na kasi yung mga dati kong ka-workmates sa hospital, yung may-ari ng company na to is kailangan nilang mag-break. Kailangan nila ng day off or time off. So ako magpapatuloy ng mga gawain nila since wala silang ibang nurse as of the moment. Kasi nga, mahirap makakuha din talaga ng nurses dito. But since day off ko naman guys, ilang araw ako na merong day off. Ako ang gagawa para magkaroon tayo ng extra na income, diba? Of course, paid ito. And yung salary dito guys is mas maganda compare sa hospital kasi per hour siya and since it's a private company. So, pupunta na ako today doon sa office para kunin yung mga susi, yung mga paraphernalias like yung bag na merong mga tools or yung mga tools ba, yung mga veterinary or yung mga blood pressure na mga sphygmo, mga ganyan-ganyan. Yung mga basic stuff lang naman na kailangan. Kasi dito sa Kotiho ito, ang trabaho dito is Perus Hoito lang naman siya or basic care. So magdadrive na ako ngayon papunta sa Hollola kasi doon yung office. I'll see you later! Hi guys! It's already 5 o'clock in the afternoon. Kakatapos ko lang ng county ko. So, or yung mga home visits ko today. Grabe, sobrang init guys. Actually, the whole day ako magtatrabaho today dito sa Kotiho ito na to. But I have 1 hour break. So, yung 1 hour na break na yun, gagamitin ko para mag-Haviki Ruaka. Tara, punta tayo ng Lahati para mag-Haviki. Kasi yung next na client ko is doon din malapit sa Lahati guys. Or sa Lahati siya mismo. Kaya, on the way din naman yung client ko. Kaya, diretso na lang din tayo ng Haviki para masulit natin yung oras. Sobrang mainit ang panahon ngayon but meron ako ditong cooler na pinadala ko kay Nico. Nag-meet kami ni Nico kanina nung lunch. Sabay kami nag-lunch. Tapos pinadala ko sa kanya yung cooler na pwede kong lagyan ng mga karne or ng mga goods na kailangang ilagay sa malamig na lugar guys kasi ayoko naman na masira yon. So punta tayo ng Haviki, though I'm going to be very late kasi kakatapos ko lang doon sa isang client ko, eksaktong alas 5 guys. So 5:02 na ngayon ng hapon and hahabulin natin yung oras ng Haviki Ruaka or yung doon sa Paika kung sa place na yun kung saan ko siya binibili. Tingnan natin kung meron tayong mabibili doon. But kung merong mga fruits, it will be good enough kasi wala na rin kaming fruits sa bahay para gawing juice. And maganda din talaga na merong mga juices ngayon guys kasi sobrang init talaga ng panahon. Grabe. Yung temperature dito ngayon, it's 30 degrees Celsius. Sobrang init as in. So, tara na muna guys sa Haviki and tingnan natin anong mabibili natin doon for worth 10 euros. Nakahabol pa ako guys. Tingnan nyo, sobrang daming bulaklak doon. Kukuha siguro ako kasi meron naman siyang pot. So, kukuha siguro ako ng ilang piraso. Meron naman siyang tubig ba. Lagay ko lang sa car, diba? Para lagay namin doon sa mesa namin. Tingnan nyo yan. Oh. Parang okay pa naman. Yung roses parang okay pa. Ay, lata naman guys. Nalanta na siya. Nalanta naman guys. Pero nice sana. Nice. Diba nice pa siya. Hindi na ako kukuha ng bulaklak guys. Pero pag naubos na yung mga bulaklak dyan, yung lalagyan yan is kukunin ko. Kasi pwede ko yun siyang malagyan ng mga tanim doon sa aking garden. Grabe guys, sobrang init. As in, yung init dito is kakaiba din siya kasi sobrang lapit talaga ng araw. It's a good thing na meron akong cooler guys kasi hindi magtatagal yung mga karne while nagwo-work pa ako. Kasi mamaya pang 9 o'clock matatapos yung shift ko guys. Meron pa akong 3 home visit na kailangan gawin. So,
hindi masisira yung mga karne kasi meron akong dalang cooler dito sa loob ng sasakyan and naka-attach yung cooler na yun sa sasakyan ko. So habang umaandar yung sasakyan ko, malamig yung mga karne. And kapag hindi naman umaandar yung sasakyan ko guys, automatic na lalamig pa rin siya. Hindi siya magiging mainit yung karne, hindi maluto. Oh my god, grabe kainit yun as in. So ito yung cooler guys. Ayan yung mga napamili ko today ng mga milk and milk products. Meron pa niyang karne andun sa ilalim. Mamaya pagdating ko sa bahay, papakita ko sa inyo to. Buti na lang talaga at nadala ito ni Nico. Otherwise, masisira lahat yung karne guys. Sobrang init. It's plus 30 dito sa amin ngayon. Plus 30, plus 33. Sobrang init. So, meron akong another county dito guys or home visit. Kahapon wala naman ginawa masyado sa kanya kasi nag-usap lang kami. Ganun naman kasi pag kotiho ito. Basic care lang talaga siya guys. Kaya, importante din ito na trabaho kasi alam nyo, kung walang titingin sa mga tao, sa mga bahay-bahay, hindi natin alam kung ano mangyayari sa kanila. Kaya merong community health nurse. And isa yan sa mga magandang trabaho dito sa Finland na pwedeng gawin ng mga laihoitaja, ng mga sairaanhoitaja, practical nurses and nurses dito sa Finland. So, puntahan ko muna yung aking client, guys. Actually, meron pa akong 3 county. And then after that, uwi ako ng bahay. Tapos, papakita ko sa inyo yung mga napamili ko today for worth 10 euros sa Havikiri Wakapaikka. Hello, Ray, guys. I'm now at home and it's already 9:50 ng gabi. Si Anika is nasa bed na pero paikot-ikot pa rin. So, empty pa yung table natin. So, kakapasok ko lang ng bahay guys and pagod na pagod ako. Na-feel ko yung pagod ng pagdadrive guys kasi ganun talaga pag kotiho ito. Magdadrive ka na magdadrive kasi magka-transfer ka from one house to another. But I still managed to go to Havikiri Waka and thank goodness dala ko yung aking cooler andoon sa car para hindi masira yung mga karne. So ngayon guys, papakita ko na sa inyo yung mga napamili ko today for worth 10 euros sa Havikiri Wakapaikka. Let's go! Oh, what a feeling! This happy, happy feeling. Happy, 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 happy. I can't explain. This happy, happy feeling. Happy, happy, happy. Oh, what a feeling! What a feeling. This happy, happy feeling. Happy, 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 happy. I can't explain. I can't explain. This happy, happy feeling. Happy, 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 Happiness, yo, 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 yo. Happiness, yeah, 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 yeah. Happiness, yo, 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 yo. Happiness, yeah, 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 yeah. Any place I enter, I go to feel my free. Forget I am nothing to worry me. Tingnan nyo naman guys, lahat ng yan, nanggaling yan doon sa Havikiri Wakapaikka. And ang binayaran lang natin or ang ginastos lang natin is 10 euros. Ayan, sobrang dami. Isa-isahin natin to lahat guys. And lahat ito is magagamit talaga sa kusina. And kompleto na talaga ito siya. As in, meron tayong carbohydrates, meron tayong protein, meron tayong fruits, meron tayong berries. Tapos meron din tayong mga snacks guys na panghimagas. And yung iba dito is napaka-healthy din talaga kasi plant-based and yogurt. Alam niyo naman, pag mga yogurt, mga healthy na mga food yan, maganda yan sa tiyan, nakakapagpatae, lalo na yung mga berries, guys. So, isa-isahin natin to lahat. Lahat-lahat na napamili ko today for worth 10 euros doon sa Havikiri Wakapaikka. Buti na lang talaga at nakahabol ako. Kahit na meron akong trabaho na isingit ko pa rin, guys. Salamat naman talaga at nakapunta ako. Ayan, isa-isahin natin to lahat. So, dito tayo magsisimula. Bibilisan ko lang tong video na to guys kasi alam nyo, sobrang pagod na ako. But anyways, meron tayo ditong mga cucumber. Andun siya sa Haviki kasi yung dulo nito guys, hindi na siya ganun kagandahan. Kita nyo naman. But that is okay kasi ito, pwede naman itong ma-juice. And masarap ito guys kapag i-juice kasi this is very rich in nutrients and water content, which is very necessary as of the moment kasi nga sobrang init dito sa amin sa Finland because it's summer. So, meron din tayo ditong mais, guys. Dalawa yan. Actually, pwede ko tong ilagay sa freezer para magamit for later. And meron din tayo ditong mga bell peppers and mga
apples. Yan. And meron din tayo ditong isang bell pepper na malaki. Magagamit natin ito sa pagluluto. And itong mga apples, of course, magagamit ito sa juicing, guys. Meron din tayo ditong mga pang-ulam. Meron tayong cold Kilma Savuteto or yung cold smoked na salmon. Meron tayo ditong mga snacks din, 2 Oreo. Ayan, may langaw dito sa loob ng bahay, guys. That is normal. Basta hindi naman nilalangawin yung aming pagkain kasi naka-close naman yan, guys. Ayan. That is okay. Normal naman kahit sa Pilipinas may langaw nga. Ito eh, naka-sealed naman. So that is okay. So itong karitsan, guys, ito palang karitsan, hindi ko siya alam. Buti na lang sinabi ni Nico kasi akala ko talaga beef. Ito pala is yung young na lamb. Itong karitsan. Tingnan nyo naman yung presyo. Yung isang box, guys, 13.57. Yung isa, 9.18. Yung isa, 10 euro 61. Yung isa, 8.46. Magkano na yan, guys, diba? Imagine niyo, sobrang mahal na nito. Almost 40 euros na itong 4 na ito, guys. And yan lahat na nasa table, guys, ang binayaran ko lang is 10 euros. Can you imagine that one? Nabubulol na akets. Ayan o, sobrang mahal na karne. Hindi ako makapaniwala na ito is andoon sa Haviki, Ruaka. Tingnan nyo naman, napakasulit talaga ng Haviki, guys. And I just hope meron ganito sa lahat ng city sa Finland. Meron din tayo dito ng Savuhovi o yung palaman sa tinapay na unikinku or ham. Tapos, kumuha ako ng mga tinapay this time kasi naubos na rin finally yung mga tinapay namin na luma, guys, na nasa freezer. Naubos na namin siya. So, mag-iipon na naman ako ng tinapay. Dahan-dahan lang, hindi ako kukuha ng sobrang marami, of course. Kasi palagi naman tayo nag-Haviki, diba? Once a week. Kaya, meron din tayo mga tinapay na pwede talagang ma-save. So, pakonti-konti mag-iipon ako. But of course, yan, lahat na yan, hindi yan masasayang kasi magagamit namin yan dito sa bahay. Dito na side naman, guys, meron tayong paivan pasta, 2 ito. Tapos meron tayong kanapulat or yung chicken balls na meron siyang béarnaise sauce. And meron na rin siyang potatoes and tawag nito carrot. So, ready to eat food na ito, guys. Iinitin na lang ito, ilalagay sa microwave. Ganyan, no? Ganyan yung itsura niya. So, meron kami nitong 4 na piraso na ready-made na food. So, ilalagay na lang ito sa microwave and ready ito kain na. So, magbabaon din ako ng ganito one day para hindi na ako magluto, guys. But actually, yung mga pasta na yan, makakain yan bukas agad-agad dito sa bahay. Tapos, meron tayong paivan pasta yan, 2. Itong mga tinapay pala, meron tayong kaura lepa or yung gawa sa oats. And yung mga Ruiz lepa or yung mga maiitin na tinapay, guys, of course, kasi yan yung favorite ni Nico. And tinuturuan na namin si Anika din na kumain ng tumalepa or ng dark bread, guys, kasi maganda talaga to siya sa tiyan and nakakabusog din talaga siya. So, meron tayo dito merke or yung pico merke na tinapay. Light bread lang ito, guys, yung parang meheva, ano ba yun? Yung parang fluffy na tinapay, ayan. Tapos, meron tayo ditong mga pies na ready-made na siya. Meron tayong sweet pies dito. So, timing, merong bisita bukas si Nico. Daddy, I have a sweet buns in here. Maybe you can have this one tomorrow with your friend. And, meron ako ditong pies na salty. So, pwede ito sa pang-breakfast kasi kumain na sila ng dinner pagdating ko ng bahay. So, breakfast na yan definitely makakain. And yung mga croissants, ayan, isang bag yan. So, maubos yan agad dito sa bahay for sure. Meron din tayong mga yogurt. 4 na packs ng yogurt meron tayo or ang ganito ng klase. Ito, blueberry. Ito is black cherry na yogurt. Ayan, o. Sobrang sarap nito, guys, kasi this is good for the stomach kasi meron itong added na mga Acidophilus bifido or yung mga good bacteria para sa ating tiyan. So, nakakapagpatae ito, guys. Ayan. So, meron din ako ditong savulohi na tinapay. And meron pa ditong isa, itong kinko or yung ham na tinapay. Yan, ready na yan. Kainin na lang yan siya, guys. So, pwede din yan siya pang baon. Of course, dito na banda, meron tayong mga berries, guys. Different kinds of berries. So, meron tayong raspberry.
tatlong packaging or packages ng raspberry, and meron tayong isang blueberry na ganito, and meron din tayong blueberry na nasa bucket. Yung ganito siya, oh. Yan. Napakasaya kasi meron tayong maraming berries. And meron din pala tayong cherries. And meron tayong, tawag nito, yung vinirupale or yung mga grapes. Ayan, sobrang dami nating pagkain. Grabe, oy. Alam nyo ba, nabibigyan sana ako ng cake. Hindi ko tinanggap kasi sabi ko, mas mabuti yung fruits and berries kesa sa cake. Kasi yung cake, guys, hindi naman yan mauubos agad-agad. And hindi talaga kami mahilig sa cake dito sa bahay. Though gumagawa ako ng cake, kahit na ako gumagawa ng cake, mas gusto ko yung cake ng ibang tao. But as of the moment, we really prefer fruits and vegetables and yung mga berries, guys. Kasi alam nyo, ito yung mga mahal na pagkain, guys, na hindi ko talaga siya basta-basta binibili sa store kasi iniisip ko rin yung budget namin. Kasi nga, sobrang mahal nga ng mga to. Lalo na yung raspberry, guys. Sobrang mahal yan. And itong mga blueberries na ganito kasi hindi ito nanggaling sa forest. Very soon, we're gonna be starting the blueberry picking din sa forest. Kasi nga, meron na rin mga berries na ready na pwede ma-pick sa forest. But they still need a lot of sunlight para tumubo pa. Ayan, so meron din tayo ditong mga oat drink. Meron tayong 4 na tig-1 litro yan. So meron tayong 4 liters ng oat drink. And meron tayong 4 na Flora plant-based na cream. This is good for making pasta or making pies or anything na sa pagkain, guys. So meron siyang 15% na fat. And meron tayong 4 niyan. Yan, magagamit natin yan sa pagluluto. Dito naman na side, ito napakita ko na yata itong mga apples. Hindi ganun kaganda yung mga apples, guys, but that's okay kasi nabunog lang man yan sila. Pag na-juice ko to, napakasarap nito kasi ito yung mga apples na napakatamis talaga. Dito kasi, guys, kapag konting diferensya lang na ganyan na siya, oh, hindi na yan siya pwedeng ibenta sa store. Kasi nga, sa taas ng standard nila. And like itong mga berries and mga cherries, guys, hindi na rin ito mabibenta sa store. Kasi meron na siyang mga diferensya. Like itong cherries, guys, is hindi na siya ganun kagandahan. Ayan, oh. Yung isang piraso is nasira. Oh, tatanggalin ko yan, guys. The rest of it is still okay. Ito pa, oh. Ilang piraso isira. But I know these cherries, guys, maubos yan ni Anika. Grabe kasi sobrang favorite yan ni Anika. Buti na lang talaga at meron doon sa Haviki. And hindi ko na kailangang bumili sa store. Kasi this will cost about 2 euros yung ganitong box ng cherries. Meron din tayo ditong Jacobson's na Luomo Peruna. 1 kilogram. This is organic potatoes. So, hindi pa naman tayo nakaka-harvest ng patatas, guys. So, kailangan din namin ng patatas dito sa bahay. So, pwede ito, guys. Pangpare sa mga meat na ganyan, oh. Tingin nyo lang, wala siyang balot, guys. Pero meron siyang cling film wrap. So, ilalagay ko muna ito sa freezer agad-agad din. Para hindi siya masira. Kasi wala pa akong time magluto nito. Kasi meron pa akong trabaho bukas. Ganyan ka-busy ang aking buhay. OMG. Pero kita nyo naman, guys, sobrang dami nating pagkain, diba? Itong mga flowers pala, guys, nanggaling din ito sa Haviki. Itong roses, tapos itong chrysanthemum nanggaling ito sa Haviki. Pati itong purple na to, guys, nanggaling ito sa Haviki. Ayan, so yung iba dito is nanggaling ito sa forest. Ito nanggaling ito sa forest. Yan, mga ligaw lang yan siya ng mga flowers. But yung roses and chrysanthemum, pati itong purple na yan is nanggaling yan sa Haviki, guys. And kinuha ko na lang din siya kasi sayang naman. Maganda pa naman siya tingnan. Nilagyan ko siya ng water para hindi siya malanta agad-agad din. Kasi nagsa-start na siya, guys, na malanta. Kasi nga hindi siya nakababad sa tubig. But anyways, tingnan nyo naman yung aming mesa. Sobrang dami nating pagkain, guys, na napamili today for worth 10 euros sa Haviki Ruaka. And yung the rest of it, kakainin namin bukas. But however, itong mga karne, itatago ko ito, guys. Ilalagay ko to sa freezer agad-agad today. Para hindi talaga siya masira. Kasi wala pa akong time na gamitin ito. I really don't know how to cook this one. Siguro gagawa ko ng kaldereta gamit ito. Hindi ko alam. Tatanungin ko si Nico kung anong luto ang gusto niya. Kasi tingnan niyo naman, sobrang mahal, guys, oh. 13 euros, 2 piraso.
39.90 pala ang per kilogram nito. Kaya pala napakamahal. 2,000 sa Pilipinas mahigit yung kilo nito. OMG. Napakamahal guys. Tapos 2 piraso lang. Tigda 2 piraso. Itong isa is meron na siyang marinated in grilled. Pwede pala to i-grill. I-grill ko na lang to kasi yung nanay ni Nico, alam nyo ba, binigyan niya ako ng griller na pang-uling. Tama. Pwede pala tayong mag-grill nito, guys. Yeah, mag-grill ako nito. Pero ilalagay muna natin to sa freezer para hindi siya masira agad-agad. Sobrang dami nating pagkain and nakaka-amaze din talaga. Uy, grabe talaga ang blessing doon sa Haviki. Actually, sobrang late na ako dumating pero marami pa rin talaga akong napamili. Guys, sobrang dami ng pagkain sa mesa. OMG naman, salamat Lord sa blessings. 'Di ba? Kahit today nagtrabaho ako, guys, pinili ko pa rin talaga na doon sa Haviki mag-grocery kasi nga napakasulit din talaga. Yung ganyang klaseng karne, hindi ko naman yan bibilihin sa store kasi napakamahal niyan, guys. Imagine niyo naman yung budget namin is 200 to 300 euros a month lang yung budget namin para sa pagkain. Kung bibili ako sa store. But since andyan ang Haviki, guys, sobrang laki talaga ng natitipid namin. And napaka-saya ng aking bulsa, guys. Kasi nga, ng aming bulsa, guys. Kasi hindi siya ganun kabigat, guys, yung mga nabibili namin doon sa Haviki. Kasi 10 euros lang naman. It can go a very long way. Sobrang daming araw, guys, na nakaka-survive kami dahil sa Haviki Ruoka. And I just hope merong ganito sa buong Finland, guys. But unfortunately, ang alam ko lang po is dito sa Lahti area, which is doon sa Kaupaka 237. Yun lang po ang alam ko. Hindi po yata siya available sa lahat ng city sa Finland. But definitely, may mga churches po na namimigay ng mga free food. But yung Haviki Ruoka Paikka, kung saan ko po ako nakakabili ng worth 10 euros na mga pagkain, like itong mga pagkain na to, dito lang po sa Lahti area, meron pong available. Dito ko na matatapusin ang video na to, guys. Salamat po sa inyong lahat sa panunood. I hope you like, share, and subscribe to our channel. I'll see you again next time. Hey, hey!